Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Elijah. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Aklan. Ikaw, Elijah, wala ka na ngang naiambag. Pasaway ka pa. Bakit hindi ka na lang kaya maglaho sa kagubatan para wala ng konstimisyon ng nanay mo? Nagsalita ang hindi umuuwi ng lasing. Ano ka mo? May sinasabi ka ba? Pwede mo bang ilakas ang boses mo? Wala tay. Ang sabi ko, kailangan ko nang pakainin yung mga manok. Elijah, huwag mong sayangin ang buhay mo. Nasa harapan mo ang pagkakataon. Bakit hindi mo nakunin? Tumulong ka sa gawain ko. Ay nako, yan na naman tayo tay. Pabalik-balik na lang tayo sa usapang yan. Hindi ako kagaya nyo. At kung sa tingin nyo, nasasayang yung buhay ko rito, bakit hindi nyo ako payagang magtrabaho sa syudad? Alam mong hindi ko maaaring gawin yon. Dahil sa oras na mapunta ka sa syudad, pwedeng mapariwara ang buhay mo. Masasayang ang henerasyong iniingatan natin sa loob ng mahabang panahon. Nakita mo na tay? Ngayon sabihin mo sa akin, sino ang may gustong maging ganito ang buhay ko? Ito ang tipikal na pag-uusap sa tahanan nila Elijah at Mang Ingo. Kilalang manggagamot sa kanilang nayon ang kanilang pamilya. Sa mahabang panahon, sila ang nilalapitan ng mga taong walang kakayanang magpagamot sa mga espesyalista o yung mga taong inaayawan na ng ospital dahil hindi may paliwanag ang karamdaman. Sa makatuwid, mga taong nakaranas ng mga sakit na dulot ng mga elemento. Biyasa si Tatay Ingo sa mga ganitong uri ng kaso, lalo na ang panggagambala ng mga mambabarang at itim na elemento. Nang mga sandaling yun, medyo matanda na si Tatay Ingo. Unti-unti nang nararamdaman ang panghihina ng pisikal na katawan. Ngunit sa kabila nito, nananatiling malakas ang kanyang espiritu, dahilan para katakutan ng mga mangkukulam at aswang. Pilit tinuturuan na matanda ang nag-iisang anak na si Elijah upang sumunod sa kanyang mga yapak. Ngunit lihis ang kaisipan ng binata. Wala itong hilig sa ginagawa ng ama, bagaman may taglay na kakayanan. Ngunit kahit minsan, hindi niya ito ginamit upang makatulong sa iba. Ay nako, nabungangaan na naman ako ni tatay. Kahit kailan talaga, hindi na nagsawa yung matandang yun ng kakasiksik sa utak ko na maging isang manggagamot. Kasalukuyan itong nasa kagubatan. Nakikipag-usap sa mga kaibigang siya lamang ang nakakakita. Bakit kasi hindi mo na lang sundin ang gusto ng iyong ama, Elijah? Meron kang kakayanan at alam mong malakas ang iyong kapangyarihan. Mula ka sa dalawang panig ng pinagsamang angka ng mga babaylan. Alam mo, Kidlat, isa ka din eh. Kaibigan ba talaga kita? O kakampi ka din ni tatay? Tama naman si Kidlat, Elijah. Tignan mo ang iyong sarili. Lumilipas ang panahon. Para kang kandilang nauupos. Nasasayang ang buhay mo. Sino na lamang ang susunod sa yapak ng iyong ama? Sino ang mangangalaga sa amin? Ang kausap ngayon ng binata ay ang dalawang tikbalang na nagsisilbing gabay at tagabantay ng makapangyarihang gamit na ipinagkatiwala sa angka ni Elijah. Maraming henerasyon na ang nakakaraan.
Sinasabing ang mga ito ay sandata ng isang makapangyarihang mandirigmang diwata. Kaya ko namang pangalagaan yung 2 punyal. Kahit hindi ako manggagamot, hindi ba? Yun lang naman yung mahalaga eh. Wala akong tutol sa sinasabi mo, Elijah. Ngunit kakibat ng kakayanang yun ay ang katungkulan mo sa mga tao. Ang diwatang mandirigmang nagmamay-ari ng 2 punyal. Bago pa man ito naging diwata, naging isang butihing babaylan at ina. Bago siya tuluyang mamaalam, inilagay nito ang lahat ng kakayanan sa sandata. No kung sakaling maipasa niya ito sa susunod na henerasyon, kasabay na maipapasa ang adhikaing makatulong sa kapwa, bagay na sasayangin mo at babaliwalain kung hindi mo gagampanan ang iyong tungkulin bilang tagapangalaga. Huwag mong hayaang maputol sa iyo ang mahabang linya ng mga tagapangalaga, Elijah. Minsan nang ipinaliwanag ng ama ang mangyayari sa oras na maputol ang linya ng mga tagapangalaga ng sandata. Maaaring mapunta ito sa maling kamay at ito din ang agam-agam ng binata. Pero natatakot ako, Sinag. Paano kung hindi ako karapat-dapat? Paano kung hindi malinis ang hangarin ko? Ikaw lang ang makakasagot niyan, Elijah. Pag nilayan mong mabuti, alam kong medyo malupit kung sasabihin ito. Pero wala ka nang magagawa dahil sa ayaw at gusto mo. Ikaw ang susunod sa hanay ng iyong ama. Wika ni Kidlat. Matapos ang pag-uusap na yun, muling bumalik ang binata sa kanilang tahanan. Nakita nitong may mga taong nag-aantay sa labas ng bakuran. Alam ng binata na wala doon ang ama dahil ng araw na yun, may dadaluhan itong gamutan sa kabilang baryo. Magandang hapon po. Pasensya na kayo hindi pa nakakauwi si tatay Nasa kabilang baryo pa siya. Alam namin, Elijah. Siya mismo ang nagsabing puntahan ka rito. Kailangan niya ng tulong. Pero hindi niya sinabi ang detalye. Kabilin-bilinan lang ng tatay mo na dalhin mo ang bagay na nakabalot sa itim na tela. Tinignan ni Elijah ang mga kasama nito. Hindi pamilyar ang mukha sa kanya. Kaya dito na nagsimulang magduda ang binata. Sigurado ho ba kayong tatay ko ang nagutos? Oo, kaya bilisan mo na. Kunin mo ang ipinapakuha niya at puntahan mo na siya. Akmang lalakad na sana papasok ng bahay si Elijah nang makita nitong paparating ang ama. Sandali lang ho Kukunin ko lang pero habang nag-aantay, maupo muna kayo sa bangko. Napansin naman ni Tatay Ingo ang mga kalalakihan, maging ang pagsenyas ng anak kaya umikot ito, papunta sa likod ng bahay. Anong nangyayari, Elijah? At sino ang mga taong yon? Si Mang Naldo po. Pero yung mga kasama niya, hindi po sila mga tao At alam ko kung ano ang pakay nila. At ano naman ang gagawin mo, iho? Ipapamalas sa kanila yung kapangyarihan ng mga punyal. Dali-dali nitong kinuha ang bagay na nakabalot sa itim na tela. Tinignan ni Tatay Ingo ang mga kalalakihang kasama ni Mang Naldo. Nagsipagtayuan ang mga ito na tila naramdaman ang enerhiya mula sa mga sandata. Engkanto ang mga yan, Elijah. Sigurado ka bang lalabanan mo sila? Kung hindi ko sila lalabanan, tayo mapapahamak. Alam ko, pero may paraan para maturuan sila ng leksyon nang hindi gumagamit ng dahas. Walang kamuwang-muwang ang mga engkantong yan sa kapangyarihang taglay ng mga punyal
Hayaan mo silang mahawakan ito nang sila mismo ang makaranas. Sinunod ni Elijah ang utos ng ama. Lingid sa kalaman ng mga panauhin, nasa loob na ito ng tahanan, nagmamasid sa kanilang ginagawa. O siya, kayo na ang sumama kay Elijah, pabalik sa tatay niya. Wika ng matanda, matapos makitang papalabas ng tahanan si Elijah. Maraming salamat, Mang Naldo. Ako na po yung bahala sa kanila. Matapos yun, hinarap nito ang dalawang kalalakihang naiwan. Tara na, nag-aantay na ang iyong ama. Pwede bang kayo na lang yung magdala nito kay tatay? Di pa kasi ako nakakapagpakain ng mga alaga namin eh. Napangiti naman ang mga kalalakihan. Iniabot mula kay Elijah ang dala nitong gamit. O sige, sasabihin na lang namin na abala ka sa mga gawain mo. Binuksan ni Elijah ang balot. Tumambad ang dalawang punyal na nakasilid sa sisidlan. Nanlaki ang mga mata ng kalalakihan. Hindi napigilan ng mga ito ang sarili. Dinampot ang sandata at nilabas mula sa sisidlan. Sa wakas, hawak na namin ang punyal. Huwag kang magkakamali, bata. Kung ayaw mong gamitin namin ito sa'yo. Bago pa man lumabas si Elijah, sinabi ni Tatay Ingo ang dapat gawin. Alam na matanda ang mangyayari sa oras na gamitin ito ng mga nilalang na hindi karapat-dapat. O sige, kayong bahala. Total, hawak niyo naman na yung mga sandata. Gawin niyo yung gusto ninyo. Itinutok ng isa sa mga kalalakihan ang punyal sa leeg ng binata at sinabing, Ikaw ang una naming biktima. akmang itatarak na sana ang sandata. Nang bigla itong natigilan, unti-unti itong napatingin sa sandata. Nanlaki ang mga mata dahil naging makamandag na ahas ang punyal. Oh, anong problema? Bakit parang hindi mo yata kayang pasunurin yung hawak mong sandata? Nagsisigaw ang lalaki habang pinipigilan ang ahas. Walang hiya ka. Anong ginawa mo sa kasama ko? Wala akong ginawa sa kanya. Sinasalamin lang ng sandatang iyang kung ano ang nasa loob ng taong may hawak nito. Gusto niyang makuha yung punyal. O ayan o, binibigay ko na sa inyo. Dali-daling binitawan ng lalaki ang sandata. Nagbalik ito sa dating anyo. Inilapag din ng lalaki sa lupa ang isa pang sandata, sa takot na baka kung ano ang mangyayari sa kanya. Matapos ay kumaripas na ang mga ito ng takbo palayo. Oh, hindi ba kagaya ng sinabi ko sa'yo? May mga paraan na pwedeng gawin para pigilan ang mga nilalang na yan nang hindi ginagamitan ng dahas. Hindi lahat ng bagay dinadaan sa ganon, Elijah. Iniligpit ng binata ang mga sandata. Ibinalik ito sa pinagtataguan. Nakampante si Elijah na hindi na mauulit ang kaganapang yun. Ngunit ilang araw lang ang nakalipas. Napansin itong nag-iingay ang mga baboy. Nasa kulungan siya ng mga manok na mga oras na yun. Kakabigay pa lamang ng binata ng pagkain sa mga baboy. Kaya nagtataka ito kung bakit nagtatakbuhan ang mga biik na tila may kung anong humahabol. Lumabas ng kulungan ang binata. Pinuntahan ito at wala namang nakita si Elijah. Kaya iniisip na baka naglalaro lamang ang mga alaga. Akmang aalis na sana sa lugar nang makadinig ng kakaibang pag-angil. Dahan-dahan itong nilapag ang dalang balde. Lumingon
Nanlaki ang mga mata ng binata dahil nakita nito ang isang nilalang na nakasabit sa sanga ng puno. Nakabaliktad ito na parang paniki at nakatitig sa kanya. Bahagyang napaatras sa Elijah. Pinakiramdaman ng nilalang. Dahan-dahang bumaba sa lupa at walang pagdadalawang isip na sinugod ang binata. Akmang dadambahin na sana siya ng nilalang nang bigla namang humarang si Tatay Ingo. Hinampas nito ng kawayan ang ulo ng nilalang at nilingo ng binata. Hindi ba gusto mong gamitin ang punyal? Pwes, ito na ang pagkakataon. Kunin mo ang mga sandata at magbadali ka. Dali-dali namang tumakbo si Elijah. Natataranta itong kinuha ang punyal sa ilalim ng higaan ng matanda. Tinatanggal nito ang nakataling tisi sa itim na tela habang tumatakbo pabalik sa ama. Nang matanggal na ang nakabalot, hinawakan ni Elijah ang dalawang sandata, sabay na binunot sa sisidlan. Nang makita ni Tatay Ingo na paparating na si Elijah, mabilis itong yumuko. Tumalo naman ang binata pa itaas at itinarak ang sandata sa ulo mismo ng nilalang. Bumagsak ito sa lupa at nangisay. Sa pag-aakalang patay na ang kalaban, tumalikod ang binata at kinumusta ang ama. Ngunit bigla namang kinuha ni Tatay Ingo ang isa sa mga punyal. Hinawi ang binata sabay tarak nito sa katawan ng kalaban. Utulin mo ang ulo niya, Elijah. Hindi yan mamamatay hanggat hindi ito napuputol. Dali-dali namang tinaga ng binata ang ulo ng nilalang. Kagaya ng sinabi ng ama, kagad itong bumagsak sa lupa. Nagulat si Elijah nang makita ang kabuuang anyo ng nilalang. Isa itong taong bayawak, uri ng aswang na nabibilang sa angka ng mga reptilya. Kilala ito sa ibang bahagi ng bansa sa katawagang tiwis, kuto-kuto at sa Katalugan naman ay tiktik. May mahaba itong buntot na ginagamit para sumabit sa mga sanga ng puno. Hinahatak nito paitaas ang biktima at doon pinapatay sa pamamagitan ng pagsipsip ng dugo. Madalas ding mambiktima ng mga taong naliligaw sa kagubatan ang nilalang na ito. Ngunit ang mas paborito nila, mga buntis at kakapanganak pa lamang na sanggol. Ngayon, Elijah, nauunawaan mo na ba ang sinasabi ko? Hindi titigil ang mga nilalang na yan sa pananalasa sa mga tao. At sa oras na mawala ng taong may kakayanang gamitin ang punyal, tuluyan silang maghahari. Kaya pag-isipan mong mabuti ang gusto mong mangyari dyan sa buhay mo. Napakamot ng ulo ang binata. Hindi lang ito ang unang beses na nakaengkwentro sila ng mga nilalang na kagaya ng tiktik. Sa tuwing matatapos ang laban, pinangangaralan ng matanda si Elijah at pinapaalala ang kanyang katungkulan. Kasi tay, hindi naman to yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Tignan mo, minsan umaabot sa punto na wala na tayong makain. Hindi na nga ako nakapagpatuloy sa pag-aaral dahil wala tayong pangtustos sa kolehiyo ko. Kaya naisip ko na baka pwede namang maibang landas ko tay. Walang masama sa gusto mong mangyari, Elijah. Pero ang tanong, ito ba talaga ang nais mong gawin? Ang alin tay? Ang umasenso? Oo naman. Ayokong dumating sa punto na wala akong ipapakain sa pamilya ko. Kaya pasensya na po tay. Pero desidido na akong lumuwas ng syudad para maghanap buhay. O siya, hindi kita pipigilan. Pero sa isang kondisyon, Elijah, isuot mo ang kwintas na ito. Tinanggal na matanda ang kwintas na nakasuot sa kanyang leeg. Ano naman po ito tay? Saka para saan?
para hindi mo makalimutan ang iyong pinagmulan at totoong katungkulan. Balang araw, mauunawaan mo din ang mga sinasabi ko. Pero sa ngayon, bibigyan kita ng layang gawin ang gusto mo. Ng mga sumunod na araw, nagpaalam na ang binata sa ama na luluwas. Hindi na pinigilan ni Tatay Ingo ang anak dahil alam niyang wala na din namang magagawa pa. Alis na po ako, Tay. Mag-iingat po kayo palagi rito, ha? Ikaw ang mag-iingat, Elijah. At palagi mong tatandaan ang mga ibiniling ko sa iyo. Opo, Tay. Huwag niyo po akong alalahanin. Kaya ko po ang sarili ko. Matapos yun, tumuloy na ito sa pupuntahan. Pagkarating ng binata sa syudad, hindi naman ito nahirapang makahanap ng trabaho at matutuluyan dahil kasama nitong lumuwas ang isang kakilalang dati nang nagtatrabaho doon. O Elijah, ibang-iba ang buhay dito kaysa sa probinsya, ha? Ewan ko lang kung masasanay ka. Pero wag kang mag-alala. Marami naman sa mga kababaryo natin yung nakapunta na rito eh. At sa ngayon, nakakaraos naman kahit papano. Walang problema, Ignacio. Nakaya ko nga sa probinsya eh. Dito pa kaya sa syudad, napatag ang daan. Yan din ang sinabi ko noon sa sarili ko. Pero nilunok ko lahat dahil napagtanto kong hindi biro ang buhay sa syudad. Pero, teka Ignacio, ano pala yung papasukan nating trabaho? Bukas mo na malalaman eh. O siya, ilapag mo na muna ang mga gamit mo dito sa kwarto. Huwag ka lang mag-iiwan ng mahalagang bagay dahil marami ang magnanakaw rito. Inaya nito ang binatang kumain sa karinderya. Habang naglalakad sa daan, unti-unting napapatunayan ng binata na malaki nga ang pinagkaiba ng lugar na yun sa kanyang kinalakhan. Naupo ang dalawa sa isang karinderya. Habang nag-aantay ng pagkain, napansin naman ng binata ang mga nagkakagulong kalalakihan. Naku, mukhang may nag-aaway pa yata. Huwag mo silang pansinin, Elijah. At hanggat hindi ka nila inaano, wag na wag kang makikialam. Mga halangang bituka ng mga yan. Sundin mo lang kung ano ang ginagawa ko. Sisiguruhin kong walang mangyayari sa'yo. Matapos kumain, naglakad-lakad pa ang mga ito sa paligid. Medyo maaga pa na mga oras na yun, kaya medyo marami pa ang taong nasa labas ng tahanan. Namangha si Elijah sa mga nakikita. Ito ang unang beses na makapunta ng syudad. Aba, ang taas ng mga gusali rito ah. Sa libro ko lang nakikita to dati. Nakatingala lamang ito habang naglalakad, kaya hindi niya namalayang may nakasalubong. Nabangga niya ito dahilan para matumba. Ano ba naman yan? Hindi kasi tumitingin sa dinaraanan eh. Wala ka sa gubat ha? Nasa syudad ka, kaya wag kang tatanga-tanga. Dali-dali naman itong tinulungan ni Elijah. Naku, pasensya ka na ha. Bago lang kasi ako rito eh, kaya naninibago ako sa lugar. Ayos ka lang ho ba? Alam ko, kaya nga mag-iingat ka eh. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Tumayo ito. Ipinagpag ang suot sabay lakad palayo. Naka, tignan mong mabuti ang bulsa mo. Kung nandyan pa ang laman. Kinapa ni Elijah ang bulsa. Napagtantong wala na ang pitaka. Ang bihira naman oh. Yun na lang yung natitira kong pera eh. Akmang tatakbo na sana ito nang bigla siyang pinigilan ni Ignacio. Oh, teka, at saan ka naman pupunta? Saan pa nga ba?
di hahabulin ko yung babaeng yun. Dali-dali itong tumakbo para sundan ng dalaga. Ngunit nang maramdaman naman ito na hinahabol siya ni Elijah, mabilis itong pumasok sa isang eskinita. Laking gulat ng binata dahil biglang nawala ang babae. Marahan itong naglakad para tuntunin kung saan napunta. Hanggang sa makita niya itong pumasok sa isang maliit na pinto. Sinundan ni Elijah ang dalaga at akmang kukumprontahin. Ngunit natigilan nang makita ang mga kabataang nakaupo sa isang sulok. Pasensya na kayo ha. Wala akong dalang pagkain. Masyadong matumal ang dilihensya ngayon. Heto, may lugaw ako oh. Pagsaluhan natin. Nagsilapitan sa kanya ang mga kabataan. Nagkukumahog na sumubo sa isang mangkok ng lugaw. Alam mo, hindi maganda yung magnakaw, pero hindi rin kita masisisi. Sa dami ba naman ng anak mong papakainin? Teka, nasan ba yung tatay ng mga yan? Anong ginagawa mo rito? Kanina ka pa ba dyan? Saka hindi ko anak yung mga yan, no? Dalaga pa ako. Di naman gaanong katagalan. Sapat lang para makita ko yung dahilan kung bakit mo kinuha yung pitaka ko. Malas mo lang dahil wala namang ganong laman yun eh. Amin na ang pitaka. Samahan mo ako sa labas. Di ko kasi alam yung pasikot-sikot dito eh. Pasensya ka na. Ito lang din kasi yung alam kong buhay. Heto na ang pitaka mo, Elijah. Binuklat mo na pala to, no? Oo, tama. Elijah nga ang pangalan ko. Ikaw? Ligaya ang pangalan ko. Teka, dadalhin mo ba ako sa mga pulis? Huwag naman. Dala lang ng pangangailangan kaya ako nagawa yun eh. Sinong may sabi sa iyong dadalhin kita sa pulis? Samahan mo ko para makabili tayo ng pagkain para sa mga batang yan. Nakahinga ng maluwag ang dalaga dahil ang buong akala nito ipakukulong siya ng binata. Alam kong taga-probinsya ka din. Ang totoo, hindi namang kalayuan ang lugar ko sa pinanggalingan mo. Halos magkatabing bayan lang tayo. Dagat nga lang yung pagitan eh. Naglalakad ang mga ito pabalik sa maliit na dampa. Ganun ba? Ano naman yung nagdala sa'yo rito sa syudad? Dahil sa sobrang kahirapan, wala na kaming makain eh. Kaya nagkasakit at namatay ang nanay ko, maging yung dalawa kong kapatid. Wala na yung tatay ko, iniwan na kami. Kaya wala akong nagawa kundi lumuwas ng syudad para takasan ang masalimuot na buhay na nakagisnan ko. Pero heto ko ngayon, walang direksyon. Hindi naman pala tayo nagkakalayo ng dahilan eh. Pero ang kaibahan lang, sa akin naman, tinakasan ko yung nakaatang na responsibilidad. Basta, mahabang kwento. O ikaw na ang bahala sa mga pagkain na yan ha. Kailangan kong balikan yung kaibigan ko eh. Baka nag-aalala na yun. Matapos ay bumalik na ito kay Ignacio na nooy nakaupo lamang sa bangketa kung saan niya ito iniwan. Ano? Kamusta? Nakuha mo ba ang pitaka mo? Oo, eto. Tara na nga, umuwi na tayo. Swerte ka at ang babaeng yun ang nakakuha. Kung hindi, wala nang pag-asang maisauli yan sa'yo. Kinabukasan, maagang nagising ang dalawa para pumunta sa lugar kung saan nagtatrabaho si Ignacio. Ignacio, anong lugar na to? Pagawaan ng paputok ang lugar na ito, Elijah. Pero hindi yan ang trabahong pinapasukan ko. Tara doon sa opisina ng amo ko. Maya-maya pa, pumasok na sila sa isang silid. Nakita ng binata ang lalaking nakaupo sa mesa
habang nagbabasa ng dyaryo. Mabuti naman at nakabalik ka na, Ignacio. Ilang araw nang walang operasyon sa lugar mo, kaya kumilos ka na. Medyo malaki na ang kailangan mong kolektahin sa mga tagapalengke. Oo nga po, Tatang Danilo Pasensya na kayo ha. Siya nga pala, may kasama ako si Elijah. Gusto ko po sana siyang ipasok dito kung papayag kayo. Ano naman ang magagawa ng kasama mo? Akmang magsasalita pa sana si Ignacio, ngunit si Elijah na ang sumagot. Kahit ano po, Tata Danilo. Kahit anong trabaho, pag-aaralan ko at kakayanin. Tignan natin Mukha namang merong kang ibubuga. O sige, Ignacio, ikaw na ang bahala sa kanya. Mabuti yan para may makakasama ka sa pangungulekta. Ibig po bang sabihin, tanggap na ako? Oo, tanggap ka na. Pero oobserbahan ko pa ang kilos mo. Ignacio, ikaw na ang magturo ng mga patakaran ko at umalis na kayo. Tanghali na. Dali-daling umalis ang dalawa papunta sa palengke. Habang nasa daan ipinapaliwanag ni Ignacio ang lahat sa binata. May malaking pautang na pera si Tata Danilo sa palengke. At halos lahat ng mga nagtitinda roon may utang sa kanya. Araw-araw ko silang pinupuntahan para kolektahin ang kanilang bayad. Wika ni Ignacio, habang may kung anong kinukuha sa tokador. Nanlaki ang mga mata ni Elijah dahil nakita nito ang 2 baril na hawak ng kaibigan. Baril? Bakit meron ka niyan, Ignacio? Huwag kang mag-alala. Proteksyon lamang ito. Pera ang dala ko, Elijah. Kaya kailangang mag-ingat. Eto, dalhin mo itong sayo. Nako, hindi na. Ayokong humawak ng baril. Isa pa hindi ko din alam kung paano gamitin yan Ako nang bahala sa sarili ko. Bahala ka. Pero kung sakaling kailanganin mo, sabihan mo lang ako. Naglakad ang mga ito papunta sa palengke. Nagtaka si Elijah dahil pagkakita pa lamang ng mga tindero sa kaibigan, kanya-kanya na itong pasok sa kanilang pwesto. Ang ilan ay nagbubulungan pa, habang ang ilan ay napapamura. Pansin ko lang, bakit ganun yung reaksyon ng mga tao? Hindi ba sila yung may utang sa'yo? Bakit parang sila pa yung galit? Ganun talaga, Elijah. Kung sino pa ang may utang, sila pa ang may ganang magalit. Kaya nga kailangan ko ng baril Nagpatuloy sa pangungulekta ang dalawa. Si Elijah ang naglilista ng mga pangalang nakakapagbigay. Si Ignacio naman ang tagakuha ng pera. Maaga nilang natapos ang trabaho, kaya bumalik na ang mga ito sa opisina ni Tata Danilo. Magaling, Ignacio. Talagang maaasahan ka. Kumusta naman itong bago mong kasama? Maayos naman po, Tata. Wala namang problema. Ilang araw pa masasanay na din itong si Elijah sa trabaho natin. Mabuti naman kung ganun. Heto, regalo ko sa inyo. At kung aayusin lang ng kasama mo ang trabaho, marami pang ganyan ang kikitain nyo. Mas malaki pa. Wika ng lalaki habang inaabot ang sobre sa dalawa. Maraming salamat po, Tata. Mauna na po kami. Bukas na lang po uli. Sandali lang. Nakalimutan ko. May paparating pala akong kargamento sa pier ngayong gabi. Abala ang iba nating kasama. Kaya kung pwede, ikaw ang sumalubong sa mga yun. Mamayang gabi pa naman ang daong ng barko at hindi naman yung kalakihan
Nakontrata ko na din ang sasakyang pagkakargahan niyo. Sige po, tata. Ako na po ang bahala roon. Habang naglalakad palabas ng lugar, hindi naman maiwasan ni Elijah ang magtanong. Ignacio, anong kargamento yung kukunin natin sa pier ng 10 oras ng gabi? Mga sangkap sa paggawa ng pulbura. Huwag ka na masyadong magtanong, Elijah. Itiko mo na lang yung bibig mo para wala kang maging problema. Isa pa kasama yun sa binabayaran sa atin. Heto ang parte mo. Tara na, umuwi na muna tayo. Unti-unting nagkakaroon ng duda sa Elijah sa kanilang ginagawa. Ngunit hindi na ito nagsalita. Pinili na lamang obserbahan ng kaibigan. Pagkarating sa pantalan, lalong nagtaka si Elijah dahil imbis na sa harap sila dumaan, lumusot ang mga ito sa nakaawang na bakod. Kagaya ng sinabi ni Ignacio, nanatiling tikom ang bibig ng binata hanggang sa makarating sila sa barko. Naroon na din ang kinontratang sasakyan ng kanilang amo at nang maikarga na ang mga kargamento, dali-daling umalis ang sasakyan. Bakit hindi na lang tayo sumama sa sasakyan, Ignacio? Malayo-layo din kung lalakarin natin, ha? Hindi nga tayo pwedeng makitang nakasakay doon, Elijah. Mamaya ko na ipapaliwanag kung bakit. Basta sumunod ka lang sa lahat ng gagawin ko. At huwag kang magsasalita kapag hindi ka tinatanong. Natapos ang gabing yun, nawala pa din kaide-ideya ang binata sa kung ano ang pinasukan. Nagpatuloy din ang kanilang trabaho hanggang sa siya na ang pinagkatiwalaan ni Ignacio sa pangongolekta. Mukhang hindi ako makakapangolekta ngayong araw, Elijah. May kota tayong kailangang habulin. Pwede bang ikaw na lang muna mag-isa ang pumunta? O sige, ako nang bahala. Magpahinga ka na muna nang bumuti ang pakiramdam mo. Matapos nitong magpunta ng opisina para sabihin ang kalagayan ng kaibigan sa amo, kagad nang tumuloy ang binata sa pangongolekta. Mabait si Elijah, mahinahon magsalita, kaya halos kasundo nito ang mga nagtitinda. Hanggang sa hindi sinasadyang madulas ang dila ng isa sa mga ito. Ibinunyag ang totoong dahilan ng pangungulekta nila ng pera. Iba ang ugali mo kaysa doon sa kasama mo, ano? Siguro, baguhan ka lang. Hanggat may oras ka pa, isalba mo ang sarili mo sa kumunoy na ito, iho. Wika ng matandang si Mang Melchor. Bakit niyo naman po nasabi yun, Manong? Marangal naman po yung trabaho ko, ah. Nako, wala kang kaalam-alam sa kung ano ang pinasok mo, iho. Halika, magkape muna tayo at may kailangan kang malaman. Bakit ho ba? Ano po ba yung ibig niyong sabihin? Makinig kang mabuti, Elijah. Alam kong delikado ang gagawin ko dahil maaari ko itong ikamatay sa oras na malaman ng amo nyo na ako ang nagsabi. Hindi totoong may utang ang mga tao dito sa palengke. Ang kinukolekta nyong pera ay para sa proteksyon namin. Hindi mo nabalayan na napasali ka sa isang sindikato, iho. Nanlaki ang mga mata ni Elijah nang madinig ang sinabi ng matanda. Tila may kung anong nagsasabi sa kanya na tama ang lahat ng kutob simula pa lamang nang makapasok ito sa trabaho. Ang totoo, Manong, nararamdaman ko na nga yun simula pa lang eh. Pero hindi ako nakinig. Hindi po ito yung buhay na gusto kong maranasan. At mas lalong hindi ito yung gusto kong ipamana sa magiging anak ko. Alam ko, Elijah. Kaya hanggat hindi pa lumalala ang sitwasyon,
Umahon ka na sa Kumunoy. Umalis ka na sa lugar na ito. Hindi para sa iyo ang magulong kagubatan ng syudad. Nararamdaman kong isa kang mabuting tao. Kaya pakiusap, huwag mong ilugmok sa putika ng iyong sarili. Pangaral ni Mang Melchor. Kaya ng araw ding yun, nagpa siya ang binatang umalis sa trabaho. Alam nitong mapanganib kung sakaling malaman ng amo ang pasya. Kaya palihim itong pumuslit sa pier upang sumakay ng barko pabalik sa kanilang probinsya. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasabay nito si Ligaya. Naglalakad ang binata sa pasilyo ng barko habang hinahanap ang kanyang terasa nang may kung sinong bumangga sa kanya na tila sinadya. Anak ng, pwede bang... Ligaya? Ikaw ba yan? Oo, kanina pa kita sinusundan. Ano, uuwi ka na ng probinsya? Oo hindi maganda yung napasukan kong trabaho. Ikaw ba? Ganun din. Wala na akong mapagkakitaan. Saka, kinuha na ng gobyerno yung mga bata para dalhin sa bahay ampunan. Kaya heto, balik probinsya na ulit ako. Pero teka, anong trabaho ba kasi yung pinasok mo? Pinasok ko ni Ignacio sa isang sindikato, Ligaya. Di ko man lang namalayan. Nakakagawa na pala ako ng masama sa kapwa ko. Ignacio? Yung tauhan ni Tatang Danilo. Naku, Elijah, malaking gulo yung pinasok mo. Alam ba nila na aalis ka na? May pinagsabihan ka ba? Wala akong pinagsabihan. Kahit si Ignacio. Alam ko kasing delikado kung sakaling malaman niya natitiwalag na ako. Mabuti naman kung ganon. Lika, huwag ka magpakita dyan sa pantalan. Isang oras mabago lumarga yung barko at malamang hinahanap ka na ng mga tauhan ni Tata Danilo. Ayon pa rito, hindi sila maaaring umuwi sa lugar ni Elijah dahil alam ni Ignacio ang tungkol doon. Nagpasya si Ligaya na isama ang binata sa baryo upang doon muna magtago. Habang nasa biyahe, naikwento ni Ligaya kung paano nitong nalaman ang tungkol kay Tata Danilo. Mandurukot ako sa syudad, Elijah, at kakumpetensya ko si Tata Danilo. Kaya alam ko ang bawat lihis ng bituka nila. Kailangan kong iwasan ng mga tauhan niya, lalo na si Ignacio. Pero 'di ba, nagkasalubong na tayo? Bakit wala siyang ginawa sa'yo? Yun ay dahil magkasama kayo at syempre maraming tao. Dito lang lubos nakilala ni Ligaya si Elijah at kung ano ang totoong pinagmulan. Pagkarating sa pantalan, muli silang sumakay sa maliit na bangka, patawid naman sa isla nila Ligaya. Nang makarating sa lugar, kaagad sinalubong ng ilang kabataan ang dalaga. Mukhang marami kang naiwan dito . Asa na nga pala yung tatay na mga yan? Hindi ko sila anak. Sinabi ng dalaga pa ako . Mga pinsan ko yan. At alam nilang darating ako ngayong araw. Sumulat ako bago lumuwas. Tara na. Doon muna tayo pansamantalang titira sa bahay ng tiyuhin ko. Buong puso namang tinanggap ng tiyuhin ito si Elijah. Ngunit nag-aalala ang binata sa ama, kaya nagpa siya itong tumawid sandali papunta sa baryo. Ligaya, tatawid muna ako sa amin . Kailangan ko makita si tatay. Titignan ko lang naman yung kalagayan niya . Sasamahan na kita. Baka kung ano pang mangyari sa'yo doon. Hindi naman tumutol pa si Elijah. Alam niyang hindi mapipigilan si Ligaya sa mga pasya nito. Pagkarating sa kanilang baryo, dali-daling umuwi ang binata at nakahinga ito ng maluwag nang malamang nasa maayos na kondisyon ang kanyang ama.
Mabuti naman at naisipan mong umuwi. Ano, may napala ka ba sa syudad? Yun na nga po tay. Tama po kayo. Sana hindi na lang ako lumuwas. Nagkaroon patuloy ako ng malaking problema. Siya nga pala siliga. Asawa mo? O mapapang asawa mo? Anong ipapakain mo rito? Wala kang ang trabaho. At sabi mo, pumalpak ka sa Maynila. Ang lakas naman ng loob mong mag-asawa. Tatay naman, ayaw akong patapusin. Nakakahiya, hindi ko po asawa si Ligaya. At lalong hindi ko siya mapapang-asawa. Kaibigan ko lang po siya. Nakatira sa kabilang pulo. Nagkakilala kami sa Maynila. Ganun ba? Pasensya ka na, iha. Napagkamalang patuloy kita. Bueno, anong problema ang sinasabi mo? Ipinaliwanag ni Elijah ang nangyari. Bagay na labis namang ikinabahala ng matanda. Kilala ko si Ignacio at alam kong walang gagawing mabuti ang taong yon. Pero wala kang dapat alalahanin. Hindi sila makakapasok sa bakuran natin kung sakasakali. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nangangalaga sa atin? Hindi na po lingid sa akin ang katauhan ni Elijah. Alam ko din po na isa kayong manggagamot. Ikinagagala ko po kayong makilala, Mang Ingo. Tatay Ingo na lang ang itawag mo sa akin, Ligaya. O siya, kumain na muna kayo. At Elijah, paghainan mo nga yung bisita mo. May gagawin lang ako. Iniwanan naman ni Elijah ang dalaga sa sala para maghanda ng makakain. Habang nagluluto, nagpakita naman ang dalawang tikbalang nitong kaibigan. Matagal na panahon ka ding hindi nagpakita sa amin, Elijah. Ang akala namin, hindi ka na babalik. Oo nga eh. Akala namin, nakalimutan mo na kami. Saka, maganda yung kasama mo ah. Baka pwedeng akin na lang. Iuuwi ko lang sa bahay para gawing laruan ko. Manahimik nga kayo, Sinag at Kidlat. Wala kayong gagawin sa kanya. Sa oras na galawin niyo si Ligaya, itatali ko kayong dalawa at ipapaanod ko kayo sa ilog. Maliwanag ba? Oo na, wala na akong gagawin. Pero teka Elijah, may mga tao naghahanap sa'yo sa baryo ah. Nadaanan namin ni Kidlat kaninang umaga, bago pa kayo dumating. Mukhang nandito na nga sila. Kidlat, pwede mo bang lagyan ng sabulag si Ligaya? Sinag, hindi ko na kailangan pang sabihin ang gagawin mo. Alam mo na yon at hindi kita pipigilan. Yan ang gusto ko sa'yo Elijah. Siguradong mabubusog na naman ang mga alaga ko nito. Matapos makipag-usap sa mga kaibigan, dali-daling pinuntahan ni Elijah si Tatay Ingo na nooy nangongolekta ng mga itlog. Tay, nandito na sila. Nakausap ko si Kidlat at Sinag. Alam ko, maya-maya lang ay nasa harapan na sila ng bahay. Kaya maghanda ka na. Nasa ilalim pa din ang higaan ng 2 punyal. Hahayaan kitang gamitin ito sa ngayon. Pero tandaan mo Elijah, hindi mo mapapasunod ang sandata sa gusto mong gawin hanggat hindi ka nanunumpa na maging susunod na tagapangalaga nito. Nauunawaan ko po, Tay. Sige po, maiwan ko na muna kayo. Dali-dali itong pumasok ng tahanan. Sinabihan si Ligaya na magtago sa silid. Bakit Elijah? Anong nangyayari? Nandito na sila, Ligaya. Kagaya ng sinabi mo, talagang hinahanap ako ni Tata Danilo. Hindi ka bubuhayin ng mga taong yon. Ano na ngayon yung binabalak mo? Lalabanan ko sila. Bilisan mo na. Magtago ka. Ayoko madamay ka sa lahat ng to. Dali-dali namang pumasok ng silid si Ligaya. Mula sa siwang ng bintana,
Nasipat nito ang mga paparating na kalalakihan kasama si Tatang Danilo at Ignacio. "Dito ka lang, Ligaya. Huwag kang lalabas dahil masyadong mapanganib." Pwede naman kitang tulungan, Elijah eh. Hindi ako natatakot sa bala ng baril. "Oo, marahil hindi ka natatakot sa bala ng baril. Pero matakot ka sa mga nilalang na yan." Wika ng binata, sabay hawak sa pisngi ng dalaga. Nang tumingin ito sa labas ng tahanan, nakita niya ang napakadaming nilalang na noon pa lamang nasilayan. Teka, ano mga yan, Elijah? Bakit sila nandito? "Ikaw at ako lang nakakakita sa kanila. Hindi alam nila Tata Danilo yung kanilang susuungin. Malaking pagkakamali ang pagsalakay nila sa lugar na to." Matapos ay lumabas na ng tahanan ang binata upang harapin ang mga hindi inaasahang panauhin. Nakasukbit sa likod ni Elijah ang 2 punyal at nakatayo sa kanyang tabi sina Kidlat at Sinag. "Aba naman, bakit ka tumakas, Elijah? Meron ba tayong problema?" "Wala naman ho, Tata Danilo. Hindi ko lang gusto ang pinasok ko. Saka, bakit pa po ba kayo pumunta rito?" "Alam mo bang walang nakakalabas na impormasyon tungkol sa aking negosyo? At ang lakas ng loob mong tumiwalag Hindi ka na makakatakas dahil hindi kita hahayaang mabuhay." Hindi ko maintindihan ang utak mo, Elijah. Maganda na nga ang kinalalagyan mo. Mas pinili mo pa ding bumalik sa lugar na ito. "Alam mo, Ignacio, kung una pa lang nalaman ko na nahalang ang bituka mo, hindi na sana ako sumama. Ngayon babalaan ko kayo. Umalis na kayo. Isama mo ang amo mo at mga tauhan nito." "Mukhang hindi tayo nagkakaintindihan, bata. Ang sabi ko umalis na kayo. Huwag nyo nang hayaang ulitin ko ang sinabi ko." Huwag kang masyadong matapang, Elijah. Hindi porket anak ka ng isang magaling na manggagamot, pagyayabangan mo na kami ng ganyan. Tignan natin ang galing niyan kung uubra sa mga bala ng baril namin. Inilabas ni Ignacio ang mga dalang baril. Itinutok ito lahat kay Elijah. "Kayong bahala. Basta binalaan ko na kayo." Pero wala talagang nakinig. Dali-dali nitong binunot ang punyal sa likuran. Sinugatan ng binata ang magkabilaang pulso. Hinayaang tumulo ang dugo sa talim ng sandata. "Sa bisa ng kasunduang ito, tinatanggap ko ang katungkulan bilang susunod na tagapangalaga. Kaya ngayon, bumangon kayo. Kambal na punyal!" Nanlaki ang mga mata ni Ligaya nang makita ang 2 tikbalang na pumasok sa sandatang hawak ng binata. At sa isang kumpas nito, nagsipagsugod ang mga engkantong nakapaligid sa kanila. Kinuyog ng mga ito ang tauhan ni Tata Danilo at isa-isang nagsipagtakbuhan. Anong kademonyohan ang ginawa mo, Elijah? Yan ang kabayaran sa gusto niyong mangyari. Binalaan ko na kayo kanina pero hindi kayo nakinig. Ngayon, sa tingin niyo makakaalis pa kayo ng buhay sa bakura namin? Tugon ng binata habang pinapanood na namimilipit sa sakit si Tata Danilo at ang mga kasamahan nito. Hindi na nakaalis ng buhay sa lugar ang mga sindikato, maging si Ignacio. Pinatikim ng binata ng lupit ng hawak niyang sandata laban sa mga masasamang loob. Matapos ang kaganapan, ipinaliwanag ni Elijah kay Ligaya ang kakayanan ng hawak na sandata. Bagay na lubos namang nauunawaan ng dalaga.
dahil mula sa angka ng mga manggagamot si Elijah. Dahil din sa kaganapang yun, napilitan sina Tatay Ingo na umalis sa lugar. Napili ng mga itong mamuhay sa baryo ni Religaya at doon ipinagpatuloy ang kanilang gawain. Lubusan ng niyakap ni Elijah ang pangangalaga sa mga punyal at nagsimula na ding bumuo ng sariling pamilya kasama si Ligaya. Sa paglipas ng mga taon, nagpasya ang dalawang lumayo sa lugar at namuhay malayo sa mga taong nakakakilala sa kanila. Bagaman wala na si Tatay Ingo, ipinagpatuloy naman ng binata ang naiwan nitong gawain. At para naman sa mga kasamahan ni Ignacio at Tata Danilo na nakaligtas, hindi nila malilimutan ang naging karanasan sa lugar na yun. Bagaman hindi malinaw kung ano ang talagang nangyari, nagsilbi itong babala sa lahat na huwag pumasok sa naiwang tahanan nila Elijah. Sa kasalukuyang panahon, doon nakatira ang apo ni Elijah. May sarili na din itong pamilya. Itinuloy ang mahabang linya ng kanilang angkan bilang manggagamot. At tungkol naman sa kambal na punyal, walang nakakaalam kung saan ito itinago ni Elijah. Maging ang kaniyang mga anak, hindi na ito nasilayan pa ng personal. Ngunit naniniwala sila na ang lahat ng mga kaganapan sa kwentong ito ay totoo. Dahil may ilang kataong makapagpapatunay ng totoong kapangyarihan ng kambal na punyal at ng gabay nitong tikbalang. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.